Anyway mga palangga, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na po kay Ma'am Helen Saskel, Ma'am Lucia Biton, Super Dodge, Kamuti Moto, Ma'am Amor Cabrera, Ma'am Amor Grandis Vlog, kay Ma'am Lisa, kay Saito, kay Celeste, Tyra, Charmen, tigit sa lahat kay Ma'am Ami Cabrera, OFW from Riyadh, Saudi Arabia. And of course sa lahat po ng ating makasamahan sa Akbang na Maisog. At sa mga nais ko po magpapasalamat sa palagi nag-watch sa ating video. Babanggitin ko lang po kasi yun naman nakita po natin every time na meron po tayong na-upload na video. Akbang na Maisog Davao, maraming salamat po. Palagi sila nanonood sa mga video na in-upload po natin. And of course, Akbang na Maisog from Surigao, maraming salamat po sa inyo. Akbang na Maisog from Negros, maraming salamat. So yung iba, hindi na po natin kasi ang inaano lang po natin, yung mga nag-update sa mga bagong video na in-upload po natin. So, ito pag-usapan po natin mga palangga. Kung hindi ako nagkakamali, ito pong napakalaking budget na naaprubahan po ng Presidente December 30, 2024. No? Ipat na siya, 2025. Yeah, 2025. Naaprubahan na po yon na umigit po ng 6.326 trillion. Ito yung pinakamalaki na budget na naaprubahan ng Presidente. Subalit, nakakalungkot na ayun na nga, nagsabi na po si dating Pangulong Duterte na mayroong questionable dahil may nakitaan ng mga blanco. At ang sabi naman sa Presidente na fake news ang lahat na sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At tulad ng sinasabi ko po mga kabayan, ang katotohanan ay hindi mo kayang itago. Lalabas at lalabas talaga yan. At ayun na nga, nagsalita na po si Senator Amy Marcos, and even Bato de la Rosa, and even ito po si Franz Castro ay nagsabi na may nakita talaga sila na blanco. Hindi po yung pinag-usapan yung GAA. Ang pinag-usapan po dito yung BICAM. Tulad nga, no? Pakinggan nyo na lang, panoorin nyo na lang. Na-upload naman natin yung sinasabi po ni Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat sa mga nagsubaybay. Kaya po mga palangga, mga kabayan, isa din tayo na sumusuporta sa ginaganap ng Iglesia ni Cristo. Ito pong Peace Prayer Rally nationwide. At meron nga tayong kasama na isang kapatid po natin na Muslim. Hindi po pinag-usapan dito kung ano yung reliyon mo. Ang pinag-usapan po dito kung bakit sumusuporta ang iba't ibang mga reliyon dahil iisa lamang ang pinaglalaban ay magkakaroon ng mapayapa at ang pagkakakaisa. So yun po yung layunin ng Iglesia ni Cristo. Kaya po tayo nagkakaisa. Subalit nakakalungkot
ay sa kabila po na nagkaroon po tayo ng peace prayer rally, at noon pa man sinabi ko naman talaga na kailanman ay hindi po tayo magkakaroon ng mapayapa at pagkakaisa kung walang magpakumbaba. At pangalawa, kung patuloy pa rin ang panggigipit, lalo na po sa ating pangalawang Pangulo. At higit sa lahat, yung pag-aproba sa budget na 6.326 trillion. Now, marami po ang nagtatanong na Sir Bob, sino ba ang dapat sisihin? Alam nyo, kahit pumirma pa mga congressman, senator, ang dapat sisihin dito ay ang presidente. Kaya masasabi ko, napakahina po ito si Bongbong Marcos. Kasi kung sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte, kaya hindi po yun nangyayari dahil alam nila ang kalibre ni Digong. Pagdating naman sa droga, kung bakit malakas pa rin ang mga Duterte dito sa Cebu, dahil base po sa aking pag-interview, kasi araw-araw po ko lumalabas sa bahay, ay ang nagustuhan nila sa panahon ni dating Pangulong Duterte tungkol sa droga. Maraming natatakot, maraming nagbagong buhay, maraming pamilya na buo noong natapos na ang termino ni dating Pangulong Duterte. Doon na po ay lumaganap na. At isa pa dito ang PDEA, at sasabihin pa na 70% drug free ang barangay. Anak ng tipaklong, saan kayo nakakuha ng kita na yan? Mag house to house kayo, or kahit na hindi na lang kayo mag house to house, magbarangay kayo na nakasibilyan. Kasi ako bilang isang massage therapist, minsan na po ako nakakustomer. Minsan nga yung iba, ang dapat ibayad ay 800, ang ibabayad sa akin 300. Kasi ang ibabayad sa akin pulburon, anak ng tipaklong. So saan ba kayo nakakuha ng datos na yan? Hindi kasi kayo araw-araw na lumalabas. Kung sa Cebuano pa, kung sa Bisaya pa, ayaw mo pataka o gawas og report na dili mo sigurado. Bakit nangyari po itong lahat, mga palangga? Dahil yung presidente natin napakahina. Alam niyo kung bakit? Nagsibalikan na ang mga bangag. Ang krimen, bago pa lang, malapit lang sa amin, may binaril sa loob ng kanyang bahay. At hindi lamang yan, doon pa sa Pier 4, droga, napakarami. Tapos sasabihin 70% drug free. So kaya po sa mga palangga po natin, kung totoo nga bang na maisog ka, iboto mo lahat, from the mayor, congressman, gobernador, senator, and din ang ating party list, Ipanaw party list, Duterte Youth party list, and Sagip party list. Basta under the PDP laban, ibigay natin ang suporta para pagdating ng 2028,
100% sigurado na yan. Inday Sara Duterte ang susunod ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Magkaisa po tayo. Kung gusto natin mapayapa, gusto tayo na magkaroon ng pagkakaisa, magkaisa po tayo. Suportahan po natin ang ating mga candidates under the PDP Laban. Tandaan po natin mga kabayan, ang pagkapanalo ng bawat kandidato ay nakasalalay sa bawat kamay po natin. Kaya, magkaisa po tayo, pagkita po natin, mahalin natin ang bansa. Protect VP Sara Duterte, the next President 2028. Mabuhay ang bawat Pilipino. God bless.